Dad, narinig mo ba ako? Anak, Naalala mo na ako. Naalala mo na ako, Dad. Princess, naalala na ako ni Dad. ko alam kung paano kung malalampasan to kung wala ka. I love you. Huh? At balang araw, alam ko sasabihin mo rin yan. Susan? I'm glad you still remember me. Ganito yung cup ni Martin, ah. Nakita ko yung donut yung naloko sa atin. Nandito siya. Donut! Nak, nandito siya. Nakita ko siya. Diyos ko, bakit si Princess pa? Bakit yung babae pang gusto ng anak ko? I'm only sorry lang pinayagan kita makipagkita sa babaeng yan. Nagpapadyak lang. End it now! I won't. Ako, si Donald Vasquez. Ang nag-scam sa pamilya ni Princess. Ang lalaking hinahanap mo na nagloko sa pamilya nila Princess. Ako yun. Ako si Donald. What? May sakit ang mama mo nun. At pauna ako sa utang sa ospital. Dumating sa point na kailangan ng down payment para lang maoperahan siya. Yun ang aming first big scam. Ayokong gawin pero wala akong magawa eh. Kailangan ko bayaran yung hospital. Gusto ko ibigay sa yung best education. Para hindi ka matulad sa akin. Kaya nanloko ka ng ibang tao? Pati sila Princess, niloko mo? Yung papa ni Princess. I remember him. Siya ang tumulong sa amin para lumakas ang power. At dahil sa kanya, kumita kami. Nabayaran ko yung hospital bills natin. Napaaral kita. Nabigyan kita magandang education. They were not our first victim. At hindi rin sila yung huli. Gumigising kahit na mahagip ng pag-aalala. Pagtapos ng ulan, may darating na kalayaan. Iyong pagmasdan, bahaghari ay daraan. Oo, tuloy lang sa pagtakbo. Narito ako, sumasabay sa'yo. Oo, itaas ang iyong noo. Sundan mo lamang ang iyong puso at papadyak hanggang sa dulo. Papadyak hanggang sa dulo.
No, I'm only sorry na pinayagan kita makipagkita sa babaeng yan. Iba siya sa ex mo, si Jessica. May pinag-aralan, may kinabukasan. Di kagaya niyan, nagpapadyak lang. Okay ka lang? Tara, ika tayo. Ang ibig mong sabihin, all this time, you disappeared dahil nagtatrabaho ka sa Amerika. Nanaloko ka ng ibang tao? Oh, anak. I'm sorry. I am really sorry. Ginawa ko yan dahil gusto ko kayo magbigyan ng magandang kinabukasan. Ikaw at ang mama mo. Kaya ba, inapin mo si Princess? Minaliit mo siya para itawag yung mga ginawa mo? Hindi. Ginawa ko yun para lumayo siya sa'yo. Dad! Yes. Don't shut me out like you did before. Dad! Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Anak, I'm sorry. I'm sorry I ruined your life. Kaya please, huwag na si Princess. Please, maraming ibang babae dyan para sa'yo. Huwag si Princess. Dapat naway niya papa niya para sa'yo. Sama ng tatay niya. Minalit ka ba naman? Bait naman yung papa ni Wes. Kahit na. Porket mahal mo, hindi mo nasasawayin kahit mali. Eh, siyempre, sir. Kakagising lang ng tatay niya sa coma, di ba? Intindihin mo na lang. Ba't mo ba siya pinagtatanggol? Tipikal na mayaman. Masama ugali. Hindi talaga. Hindi ganun yung papa ni Wes. Eh, ba't kanya sinabihin ng ganon? Ha? At ba't mo pinagtatanggol? Compare ka sa mga ex ni Wes? Kahit saan angulo, talo mo kahit sinong babae dyan, no? Princess, sa totoo lang, hindi naman to first time na may namaliit sa'yo. Alam ko nasasaktan ka kapag sinasabihin ka ng ganun. Pero di ka naman ganito ka-apektado dati, ah. Eh, iba nga kasi yung papa ni Wes. Kasi ama siya ng taong gusto mo. Huh? Sir, alam mo, pareho kayo ni Millie. Apaka-advance yung mag-isip. Hindi ganun yun. Eh di bakit? Eh, siyempre, parang tatay na rin yung tingin ko sa kanya. Alam mo naman kasi, di ba, kung gaano ko kamahal yung pau-pau ko. At alam mo rin kung gaano ako nasaktan nung bigla siyang namatay. Siyempre, sa sandaling panahon na yun, tinuring ko siyang tatay, no? Nagigits mo ba yun? Ah, ma'am. Wala akong ice cream para sa atin.
Sorry, anak. Of all people, sa lahat ng pwedeng makilala, sa lahat ng babaeng pwede kong mahalin, bakit si Princess pa? Mas malala pa ang ginawa ko dyan, anak. Really sorry. Sorry. O ano? Nakuha mo na may mga pinapakuha ni Madam sa kondo niya? Asan na? Yes, tulali. Sige, paliparin mo lang isip mo para makauwi ka ng maaga. Anyway, another set of liquidations na iisa-isahin mo. Bongga ng Monday mo, no? Enjoy! Sanook! Donald, ganito yung cup ni Martin, ah. Saan niyo ho yan nakuha? Bigay ni Madam Susan. Oh. Ma'am Daffodil, anong trabaho mo bago ka naging sekretary ni Madam Susan? Wala. Kay Madam lang ako. 15 years ka na akong assistant. Kaya lamang na lamang ang pagiging first secretary ko sa'yo. Ibig mong sabihin, boss mo na siya 10 years ago? Oo. 15 nga, di ba, gets? 15 years. Sabaw lang, Selma. Sa bagay, Lunes, Wala kang ibang racket or investment? wala. Kay Madam lang ako. Ba't ba ang dami mong tanong? Magtrabaho ka na nga dyan. Hindi, wala lang. Wala lang. Gusto ko lang malaman. Eh, si Madam, ano bang ginagawa niya na trabaho bago itong nagkaroon ng foundation? Eh di boss ko. Alam mo, ang dami mong tanong. Huwag kang isusera. Dami mong trabaho, oh. Tita. Hindi pumapasok si Mau. Mau! Mau! Na? Kayo na pa po kayo? Oo. Ba't naman ito mata mo? Umiyak ka ba? Hindi, Mau. Pagod lang din siguro. Naantok na din po. Kayo po, kumain ka na, Mau?
Mamaya na lang ako kakain. Kailangan kong puntahan ninong Ernie mo. Kailangan ko siya makausap eh. Ah, kailangan mong kasama mo? Hindi, ayos lang ako. Sige po. Puntahan ko na kasi kailangan ko talaga siya makausap. Sige, Ma'am. ha? Sige po. Okay, ate, next question. Ito. The force of gravity of the Earth pulls objects toward... A. Center, B. North Pole, C. South Pole, or D. Both North and South Pole. Ano yan? Sa gravity. Center, di ba? Tama. Center. Hindi na tayo ng gravity pababa para hindi tayo lumulutang. Tsaka para mangyari yun, ate, may tinatawag na gravitational pull na hinihila tayo sa center of the Earth. Hoy! Tumitingin ka ba, ha? Or sadyang bulag ka lang? Princess, kalma. Aksidente ang nangyari. May motor na kumat sa akin, di mo nakita? Kahit saan ako lumingon, sa isang tao lang ako nakatingin. Kanino? Sa'yo, Princess. Galing niyo ah. Sisiw to sa akin, Sir Miko. Best in science ako sa class namin eh. Di ba, Andoy? Anong best in science? Best in science and math kaya ako, excuse me. Pero mas mataas ako sa science quiz kahapon. Kahapon lang yun. Nung isang araw, sino top? Ako. Sino nung isang araw na before that? Ako din. Hindi magpapatalo ang top 1 sa top 2, no? Talaga? You don't know that. Kasi mas mapipilitan ka kasi mas gagalingan ko pa. Excuse you. Ngayon pa nga lang alam ko na study strategies mo. Keep on dreaming, bro. Nakakatawa kayong dalawa. Grabe kayong mag-away. Parang ako tsaka si Wes. Sige, ituloy na lang natin ang science lesson bukas para makapagpahinga na kayo. Hindi, ayos lang. Kaya ko pa naman para sa future ko naman to. Parang marami-rami pa akong aaralin. Sige. Next, ate. What is the basic law of magnetism? Magnetism? Alam ko yan. Yung ano yan, di ba? Yung kapag merong magkaparehong pole, kahit na anong pilit mo na pagdikitin sila, hindi mo mapagdidikit. Pero, pag yung dalawang pole naman, magkaiba, kahit na anong iwas mo naman, didikit at didikit ka sa kanya. In short, ate, opposites attract. Baduy mo talaga. KJ mo. Teka. Una, yung sekretary ni Madam, may nakalagay na power sa sombrero niya. Tapos, yung kasama nila sa bahay, yung t-shirt, may nakaprint din na power. Oo. Tapos pareho silang involved kay Madam Susan. Ano Parang- kasi palagay mo, pare? Parang alam ko ang pinupuntahan ng iniisip mo. Pare, paano kung may alam si Madam Susan? Anong connection niya kay Donald? Si Madam Susan at Donald? Oo kasi, bakit involved si Madam Susan sa power? Tsaka bakit yung mga taong nakapaligid sa kanya, alam yun eh. Alam nila yung power. Alam mo, Mare, mahirap sagutin yan eh. Pero sa tingin ko naman, yung taong nang biktima sa atin, hindi naman siguro maglalakas ng loob yan para bumalik dito. Alam mo, iniisip ko, bumalik kaya ako sa ospital. Kasi diba doon ka nakita yung lalaking kamukha ni Donald? Oo, pero sinabi mo rin na nagtanong ka doon, di ba? At wala namang nakalista na Donald doon. Paano kung nag-iba siya ng pangalan? Di ba nga manloloko nga yung Donald? O di kung ginawa niya yun, malamang nagpalit siya ng pangalan. O tatanong kaya ako sa mga ibang taga dito, baka may alam sila eh. Mare,
Alam ko na mabigat talaga sa'yo ang nangyari dahil ikaw ang nakulong. Pero Mare, yung ibang nabiktima kasi dito, naka-move on na. Ayaw na nilang alalahanin yun. Pare, hindi ko naman maiiwasan yun. Alam mo, hayaan mo na muna si Donald. Huwag mo siyang hanapin. Kung pupunta siya rito, makikilala at makikilala mo siya. At Mare, sigurado ako magkukrus din ulit ang landas ninyo. At kung tungkol naman kay Ma'am Susan, parang ang sama naman natin kapag pagbintangan natin siya kasi di ba siya ang tumulong sa atin dito sa Singkusing? Ang lalim naman yan, bro. So, yung mga tatay niyo ni Princess, I mean, yung papa mo, yung nanloko sa papa ni Princess? Hindi lang papa ni Princess. Buong Singkusing. Si Mang JLC, Mang Sal, Nay Betchay, Ate Baby. Grabe. Patong-patong na yung problema niyo ni Princess. Eh, hindi lang naman pala si Tito yung hadlang sa relationship niyo. Buong Singkusing pang nagkataon. Sa dami-rami ng babae sa mundo, si Princess talaga yung minahal ko. Sa babaeng parang nilalayo sa akin. Anong balak mo? Ngayon pa na na-realize mo na Princess is the woman of your dreams. Ngayon pa na handa kang i-give up yung work mo para sa kanya. Sasabihin ko kay Princess yung totoo. Yung ginawa ni Dad. Lahat? Lahat. Everything. She deserves the truth. Ayoko rin na magtago ng any secret sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Paano naman yung relasyon ng dalawa? Ano, wala na yun? Kung matatanggap niya yung nangyari, baka sana may pag-asa pa kami. Pero for now, ang gusto ko lang ay mapatawad niya si Dad. Papatawad niya ako. Princess. Princess. Pwes, Kumain ka na? oo. Ikaw, Mamaya na. ba't mamaya pa kumain ka na? Tiyan mo yung itsura mo, mukha ka ng zombie. Zombie talaga. Ikaw nga, parang panda na eh. Ano ko dyan? At least, cute naman. Super cute. Princess, pwede pa tayo mag-usap? May kailangan akong sabihin sa'yo. Sige, gusto ko rin namang marinig kung ano yung sasabihin mo sa akin. Tara. I'm sorry sa sinabi ni Daddy sa'yo. Hindi naman siya ganun eh. Alam kong wala siyang pakialam sa social status ng tao. Kasama mo siya. Alam mong wala siyang pakialam sa status mo. Ang totoo niyan, may dahilan kung bakit.
kung bakit ayaw nang i-pursue kita. Bakit? Kumpara sa'yo? Eh, tama naman yung papa mo, di ba? Mahirap lang ako kaya hindi tayo bagay. Princess, wala akong pakialam doon. Umamin ka nga, Wes. Kahit kailan talaga, never mo naisip na ganito ako? Never. Never kong naisip yun sa'yo, Princess. Sigurado ka? Yes, Princess. Never ko naisip yun sa'yo. Yes, dati naisip ko na naloko ka. Pero never naging big deal sa akin yung status mo or yung educational background mo. Hindi ka naman naloko. Hindi ka naman masamang tao. You're actually the nicest woman. Huwag ka nang magsinungaling. Aminin mo na wala namang masama eh. Never mo talagang inisip yun? Never, kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Yung sinasabi ng puso ko at yung utak ko, pareho lang. Mahal na mahal kita, Princess. Yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Gumigising kahit na mahagip ng pag-aalala. Alas 5 ng madaling araw, ika'y nagsisimula. Mahal kita, Princess. I see the world in a new way because of you. Di ako titigil. Tagal-tagal kong inintay ka tapos pinangarap. I will not go down easily. I will fight my love for you. Eh, ayoko nga! Paano pag nakita ko yung mga nang-scam kay Mau Mau tsaka kay Pau Pau? Mapapatawad mo ba sila? Mapapatawad? Hindi! Hindi ko mapapatawad yung mga yun, no? Dapat hindi ka pumayag na ginaganugunan ng tatay mo si Princess. Hindi mo kasi alam yung buong story. Ano? I was a small investor. Doon ako nagsimula. Para pong yung mga lending investment. Anong investment? Yung power? Papadyak hanggang sa dulo.